ating teksto, matatagpuan natin sa John 1:6-14, napakahaba. Pero let's just read on the verse 14. Sa John 1:14, ang sabi, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. So again, the title is False Fear Denies God's Good Intention for Us. When was the last time you hide? Kailan ba yung huling pagkakataon na nagtago ka o may tinaguan ka o meron kang tinakasan? Kailan yun? Diba? Parang kailan lang. Diba? Parang kailan lang. Bakit? Nung bata tayo, mahilig tayong magtago. Ewan ko kung makakarelate kayo ha. Hindi ako. Mga pinsan ko, kapatid ko yun. Nakikita ko. Pag nananawagan yung magulang na maliligo na, di ba, pinapaliguan. Yan. Nagtatago na, pagkakain na, kasi naglalaro eh. Nagtatago, kasi minsan susubukan lang, di ba? Pagka mauutusan, yan, nakago tayo. Kunyari, meron tayong ginagawa. Iba yung kasi namin, may ko lang eh. May mapagtataguan ka. Kasi sabi, kapag ka isasama ka sa hindi mo gustong lakarin, mamamalengke kaya, syempre, alam mo, pagbubuhatin ka, di ba? So, nagtatago ka pagka pinatutulog ka sa hapon. Noong panahon namin, walang batang hindi tulog sa hapon. Talagang kahit sa kalit, gusto mo nakapikit ka lang. O nakahiga, hindi pwede hindi ka matutulog. May oras talaga lahat, di ba? Parang dinumero ng panahon na yun. At minsan, kailangan mo magpabunot ng ipin, magpatuli, magpagupit. O lang kasi magtatago ka. Dahil ayaw mo yun, di ba? Marami ako ito nung meron na kawala ng pag-aaral ko. Okay, di ba? Ayaw mag-aaral, enrollment na. Ayaw mo mag-aaral, ayaw sumama. Di ba? Naglalaro ka sa labas, nagsama ka sa mga barkada mo. O kaya naman, yung medyo malaki-laki, hindi ka mahilig sa tao, ayaw mo makisalamuhan, nakakulong ka sa kwarto. At ayaw mo magpakita, ayaw mo maistorbo. Di ba? Kaya sabi maraming means kung bakit ka nagtatago. Di ba? Tago ka nagtago. Di ba parang kang suso? Para kang pagong na pagka medyo nasang gate, lumulusot. Di ba? Kaya sabi, habang lahat naman yun is ikumubuti mo. Bakit nagtatago ka? Ang mababaw na salita doon. Kasi minsan, mostly natatakot ka. Yung takot na mali. Di ba? Yung takot na mali. Okay. Ano means kung bakit ka nagtatago? Ito yung medyo mabigat na. At alam mo na ito kung bakit ka nagtatago. Maaaring may kinuha ka. Diba? Unusual. Maaaring dinapatay ka. Dinasira ka kaya. Meron kang minantutri. Ano ba? Meron kang niloko, may binuntis ka. Sorry for the word. May atraso ka, may utang ka, may iniiwasan ka. O may kalaban ka, may papatay kaya sa'yo, di ba? Kaya ka nagtatago. So, sino nang nakaranas magtago? Kasi namin, pero iba talagang malakas ang loob. Kayang harapin. So, di ba pagkaduwag ka nagtatago ka? Mostly, yung takot kasi nandoon. Pero minsan, yung itong pagtatago natin, mali eh. Yung nagtatago ka sa niningin ng kuryente, tama ba? Nakakatakot ba yun? Nakakatakot yung bill sa laki. Pero kailangan mong bayaran ang responsibilidad mo, may obligasyon ka. Gumamit ka ng ganun kalaki. Tapos sabihin mo doon sa Meralco, yung yatang meron namin, magdaraya. Di ba? Eh paano? Anto ka na, eh, patay yung TV, papatay na asawa ko, sisilbi mo. Yung tubig, nagsisipilyo ka, andar ng andar, di ba? Naglalaba ka, akaw ng akaw, tapos sasabihin mo, may tagas yata yung tubo. Di ba? Pero sabi nga, yung mga bagay na yun ay lahat po yung kababawan. No? Ito, dito ko na po yung inspiration kaya ko nabuo yung sermon. Di ba kahit naman mga alagang hayop nagtatago? Yung aso, pagkaya ni may sinira, chinelas, nagkalat, may ginawa. At na bigla ka dumating, nawawala. Nasaan kaya? Nasa ilalim ng sopa. Alam niya yung kasalanan niya. Di ba gano'n yung buntot? Parang nangangamuhan. Yung pusa namin, may pusa kami. Huwag mo ipaparinig na paliliguan mo siya. Alam mo, paliliguan natin si Briggs. Ay, nako.
pahirapan, hindi mo malaman kung saan lumusot. Tinignan mo na sa ilalim, sa likod ng rep, sa mga ano. Kasulok-sulukan, wala. Talagang maya-maya tuloy mag-aantay ka. Nakikiramdam yun. Minsan alam niya rin, papalabasin namin ng kakalugin lang yung pagkain lalabas eh. Pero minsan, alam niya na trick lang yun. O, hayop na yun ha. Ngayon, kahit naman sabi, di ba nag-aalaga nga ako ng isda? Yung isda, sa aquarium, nilalagyan ko yun ng design na parang gubat, kuweba, maraming daon, kung ano-ano. Kaya lang minsan nagpupupugan sila. May territorial pala yan. Pagka hindi mo sila sabay-sabay nilagay, may nilagay itong una, kahit maliit, talo na yung malaking lalaki. Kasi siya yung nauna dun eh. Kaya gagawin ko, sabay-sabay kong lalagay. Pero pag gano'n, makikita mo talaga kung sino yung matapang. So minsan may pangit na matapang. Sorry, Maduro. Ibig sabihin, hindi ko type yung kulay pero matapang. Meron namang bet ako, gusto kong makapag-breed niya kung kulay na to, sa kulay na to. Maganda, ang gwapong isda, lalagay ko doon. Binubugbog na ng isa, parang brusko. Ang gagawin ko, huliin ko ngayon itong isda, hindi ko mahuli. Ako, nagpalam niyo ako ng muna ko, nagsasaka ko. Magpahuli ka na, nilagay kita sa mas magandang lalagyan. May mas magandang babae, isda. Sabi ko minsan sa isip ko, sana, kung pwede lang ako maging isda for a moment. Tapos kakausapin ko siya, ikaw na kailangan ng magandang asawa, ano mo pa, tago ka ng tago dyan. Nagkagulo-gulo na tuloy, dekorasyon na aquarium, dumumi na. Kaya kakahuli. Diba? Dahil nasakit nga yung net o kaya kamay mo. Yun ang ibig ko sabihin. Ang Panginoon sa Kristo, ang Panginoon, tinataguan minsan ng tao. Diba? May account siya sa Bible, yung mga nagtago. Kinakailangan, para mas maging malapit at maunawaan ng tao ang Diyos, nagkatawang ako siya. Diba? Imposible yun eh. Pero naging posible na naging tao siya para lang makausap ang tao at masabi kung sino ang Diyos. Kaya si Kristo ang representative ng Diyos. Kaya siya nagkatawang tao. Biruin nyo, Diyos siya. Wala siyang tinatawag na span of life. Ang nangyari is incarnation. Ibig sabihin, mula sa dating siya, ay nagkatawang tao. Yung Espiritu, Banal na Espiritu, lagay siya sa tiyan ni Maria. Ginawa siyang binhi doon. At lumabas siya na sanggol, incarnation niya, di ba? Ibig sabihin, may buhay na before. Pero kailangan, para mas maging kapalipaniwala, dumaan sa kung ano yung proseso ng tao. Ang tao po ba nanganganak ng tao o nangingitlog? Sino dito yung nangitlog? Kasi sabi ko, narinig ako nung inanak ko si Pati, inanak ko si Pati niyo, parang itlog. Kasi yung lola ko lang pagkakit, mahilig din sa isda yun, siguro lola ko lang naman. Nagkakantag lang daw ng isda, kaya ang tawag fighting. Kasi nagalaan ng fighting. Ngayon, nakapanak na pala yung tita ko. Nung naanak, nandun sa may toilet, nakabalot pa sa sa panubigan. Kung may nasa loob pa siya nung basta yun, yan yung sabi. Tapos binuhat nila, nilagis pa nila sa kabinutas. Nakalang may tubig. Tapos pinalo doon umiyak, di ba? Kaya, kung tutuusin, sabi nga, ang Panginoon ginawa niya to, na nagkatawang tao, para maunawaan natin siya. Di ba? Tingnan natin dito. Sabi sa Bible, maraming mga personalidad ang nagtago dahil sa maling takot. Sino ba unang nagtago? Si Adan at si Eva. Kasi namin matutuntunan huwag niyong gawin yan, huwag niyong kainin yan. Dahil kayo ay tunay na mapapahamak. Pero ang ginawa, kinain pa rin, di ba? Di ba pagka ikaw ay inutusan o ginawa mo, takot ka sa vibration mo. So, gano'n na nangyari, nagtago po silang dalawa. So, mahaba ito pag kinuwento natin. Sunod-sunod muna natin. Sino ba yung mga nagtago? Kung sumunod na nagtatago, o para bang hindi niya pinapansin yung ginawa niya, ay si Cain. Nihubatin naman siya ng Panginoon. Nasaan yung kapatid mo? Alam naman ng Panginoon, pinatay niya niya. Ano sabi ni Cain? Bakit? Responsibilidad ko pa ba siya? Para gusto niya sabihin, Diyos, bakit hindi ko alam? Am I my brother's keeper? Dapat ko ba siyang alagaan? Eh, pinatay niya na nga di ba? Dahil nasa inggit. Sino po mga nagtago? Si Propeta Jonah.
na inuutusan pumunta sa Nineveh, saan pumunta? Sa Tarsis. Pagtatago po yun. Sino ba? Si Jacob. Bakit nagtatago si Jacob? Dahil dinaya niya yung kanyang ama at si Esau. Yung dapat first blessing maibigay kay Esau, ang ginawa ng nanay niya sa si Jacob, nagkuntsabaan. Dahil mamamatay na si Isaac, di ba? Yung kanyang ama, nakakuha tuloy niya yung bindisyon na para kanino? Na para kay Esau. Kaya nagtago siya buong buhay niya. Nahirapan siya bago siya magpakita kay Esau. Talagang kahit na yumaman siya, kahit na magaganda at nasa kamay, yung talagang pinungunahan siya ng kamay ng Panginoon, dala niya yung guilt na yun. Kaya siya nagtago ng matagal na panahon. Sino pang nagtago? Kahit na nga si Propeta Elijah nagtago. Matapos niyang hingin yung ulan at yung miracle ng Panginoon, yung apuyan, yung kanyang alay na binuhusan ng tubig, at nagpakita ang Panginoon ng apoy, nagtago itong si Elijah. Dahil pinakahanti siya ni Jezebel. Hindi po yung Serena, hindi po. Si Jezebel na talagang mangangkam ng mga ali-alian. Ano po? At kahit si David, bakit nagtatago si Haring David? Diba? Dahil nga sa inggit din ni Haring Saul. Diba? Na, sabi kasi ng mga mapambuyo, kung si Saul ay nakakapatay ng mga daan-daan, gano'n, diba? Si David ay libo-libo. Diba, syempre, nagkaroon ng paninipuguto. Si Saul, marami siyang beses na talagang muntik-muntik niyang patayin itong si David. So, nagtago. Bakit kaya nagtago si David? Syempre, ayaw niyang mapatayan, ayaw niyang patayin, pero kaya-kaya niyang patayin sa lahat ng, sa maraming pagkakataon sana si Haring Saul, pero hindi na ginawa. Kaya nagtago siya. Sino bang nagtago sa bagong tipan na napakarami ng sinulat tungkol sa Diyos ngayon? Di ba si Pablo nagtago din? Matapos na siya'y maligtas, hinanti siya ng mga Kristiyano, yung mga kamag-anak siguro yun, o samahan ng mga Kristiyano, pinapatay niya. Ang dami niya kasing pinapatay, di ba? Kaya nagtago siya. Kaya sabi, yung pagtatago, nangyari hanggang sa kahuli-hulihan, nandakipin si Jesus. Nagtago yung kanyang mga alaga dahil iniisip nila na sila yung mga susunod na huhulihin at dadipin. Kaya yan. Para mas maintindihan ninyo yung essence. Ito kasi yung pagtatago minsan laro din. Di ba minsan tinataguan natin yung anak natin, minsan tinataguan natin yung asawa natin. Bahala na kayo kung kayo yung tatago, tinataguan nyo ng ulam o kung ano ba yung gusto nyo itago, di ba? Pero yung larong taguan, sino yung naglaro na ng taguan? Kasi hindi na yata nilalaro ng mga bata ito ngayon, di ba? Ang nilalaro ng bata ngayon, taguan ng cellphone. Para magkapusitan, di ba? Pero yung taguan ng tagu-taguan, hide and seek. Tingnan kung makakarelate sila. Sabi dito, ang mechanics kasi niyang taguan na yan, papaliwanag ko lang. Halimbawa, meron kayo isang point, may taya agad. Kasi mag-volunteer yung taya. Ngayon, sabi, ang unang makita at hindi ka nakasave doon sa post na nakaganon yung taya, naunahan ka. Diba? Boom! Hindi ka taya ka. Diba? So sabi, may nagtatago sa likod, sa harap, malapit, at may nagtatago ng ubod layo na hindi mo makita. Kaya sabi, bago bigay yung rhyme, di ba may rhyme? Pagbilang kong 10, nakatago na kayo. Pera sa likod, pera sa harap, di ba? Tapos tatanungin, game? Ibig sabihin, mag-aanap na. Pag wala na sumasagot, game na. Eh, ano din mo, magkaraya, nasa likod lang ng pala eh. Kaya habang nag-aanap, nakasave na sila. Ngayon, di ba na, kahit makita ka basta naunahan mo, syempre naglalakad yan eh. Basta naunahan mo, yung nakakita sa'yo, hindi ka pa rin taya. Eh ngayon, pag may taya na, nasasabihin ng taya, labas na kayo. May taya na, lalabas ngayon. Kung saan nagtago. Di ba? Alam mo kami, pag naglalaro kami doon sa pabrika ng lola ko, bateryahan yun. Eh, kaduktong ng simbahan, Balintawak ka. Nagtatago kami sa, kasi lahat may cover. Sa drum, sa piano, sa mga silyan, sa may taas yun eh. Nagtatago kami sa taas. May pick-up pa yung lola ko, malaki. Nagtatago kami sa loob ng pick-up, sa loob ng mga sasakyan doon. Maraming sasakyan eh. Kaya talagang mahirapan. Kaya pag sa pabrika, minsan nahuli pa kami ng trabaho doon, nagtago kami doon sa parang
fish pa ng aksi doon, hindi kami nilaglag doon. No? Kaya galit-galit yung lola ko sa mga trabado, ba't di mo sila na? Mami, nahulog yung mga bata doon eh, magiging ka na sa'yo, matutulaw ka doon sa aksi doon. So, ibig sabihin, ba't nagtatago ka? Kasi laro yun eh. Di ba? Kaya nga sabi dito, si Kristo iba. Hindi siya nakikipaglaro. Tayo nakikipagtaguan sa Panginoon. Gusto niya tayong makita. Pero siya pa rin ang kaya. Ano? Siya pa rin ang bahala. Magpakita ka lang. Tutubusin kita. Kaya niya hinahanap si Eva at si Adan. Eva! Adan! Nasaan ba kayo? Nasaan sila? Ha? Ayun naman. Di yan doon pa rin sa hapdin ng Eden. Eh bakit hindi makita ng Diyos? Alam pa ng Diyos? Hindi. Alam. Ang hinahanap lang ng Diyos ay yung, di ba? Ang hinahanap lang ng Diyos ay yung aming nila. Yung lumapit sila. Di ba may kanta tayo dyan? He did not wait for me to cry out to you. Di ba? Hindi niya hinintay na mag-iiyak tayo, binigay niya yung sarili niya para sa atin. Para matubos tayo. So, ang Panginoon, ganun, kung nagtatago ka sa mga panahon ito sa Panginoon, lumabas ka na. Hindi ka kaya. Ililigtas ka. Ang Panginoon pa rin ang taya. Ibig sabihin, ang Panginoon pa rin ang kakaroon ng mga bagay niya. Pag-usapan na natin. Ang sabi nga, alam mo rin yung word na kadiliman. Darkness can hide someone. Darkness can hide a thing. Kadiliman. Pwedeng literal at pwedeng hindi. Di ba? Pag pinatay natin yung ilaw ngayon, didilim ba o hindi? Magkakakitaan ba tayo? Medyo, kasi may liwanag pa rin naman, umaga eh. Pero kung gabi, at pinatay natin yung ilaw, magkakakitaan pa ba tayo? Hindi na tayo magkakakitaan. So literally ko sinabi yan. Tingnan natin, sabi dito, literally, it can hide. Pagka nagdilim, literally, pwedeng hindi na natin makita yung mga signage, yung mga post sa poste, yung mga warning sign ng traffic, o maaari namang kapag may ilaw ang may poste, ang dami namang mga malalagong sanga ng puno, madilim na rin, di ba? Kahit na tanghaling tapat, kapag may puno, nalililiman ka, medyo may dilim. So pwedeng dahil sa dilim, matakpan yung daan, hindi mo ngayon makita na may papalapit pa lang. Disgrasya, pwedeng bangin, pwedeng ilog, o pwedeng putik, tumuloy, o pwedeng mga trap. At sa dilim, pwedeng biglang may lumitaw na mababangis na halo, aso, yak, hormon. Diba? Nasasalakayin ka. At ang sabi, kapag madilim, mas prone tayo na ma-hold up, ma-kidnap, ma-rape, mapatay, manakawan, mahuli, at ma-aksidente. Yun yung dala ng kadiliman. Kaya, no one sees what we have done kapag nasa dilim. Kaya dyan ginagawa yung premium paggabi na Diyos. Wala akong nakakakita. Pero ngayon, medyo, dahil merong CCTV tayo tinatawag. Okay, to illustrate din yung mga pinag-usapan natin ngayon. Hindi yung ba ninyo alam, not literally spiritually speaking, ang mundo natin padilim na po ng padilim. Naniniwala tayo? Ano ibig sabihin nito? Kasi aside dun sa pinaglihim po tayo sa kasalanan, ibig sabihin, lahat ng ipanganganak, merong mali siya. Kahit palakihin mo pa yan sa bundok, tutubuan niya ng mali siya. Alam niya yung masama at mabuti. Alam niya yung nakakahiya. Mali siya po yun. So sabi dito, maliban dun sa ipinanganak, ipinaglihi ka sa pagkakasala, bakit nag-develop pa yung kasalanan o si nature na meron ng tao? Dahil hindi ba nyo napansin, lahat nangyari. Dahil ito ay nag-develop, may influence sa lahat ng narinig, nakita, napanood natin sa social media. Sabi mo nga sa asawa na nanonood kami, dapat hindi natin nakakita yung mga ganyang taktika ng pang-uolda, ganyang taktika ng pagnanakaw, ganyang taktika ng mga panunortod, gagayahin lang yan eh. Di ba? Pinapakita mo lang naman yung art para yung mga nanonood maniwala na gano'n. Pero, yung mga iba na mayroong lihim o may motibo, kung paano sila makakakuha
makakuha ng mga kasamaan, doon nila napipig. Pwede palang panurture yung ganyan. Pwede palang strategy yung panguhan ng pagdurot ng ganyan. Pwede palang mangyari yung ganyan, napanood mo lang, na-influensya ka, na-develop sa'yo, kaya nung nangyari, rampant na tuloy. Kayang-kaya na gawin ng lahat. Kahit nga mga bata ngayon paglaruin mo ng mga baril-barilan, patay-patay, marunong. I-aarte lang, i-react lang. React pa nga gano'n. Kayang-kaya mo natin, di ba? Kaya kung titignan po natin, sa iba't ibang platform ng social media na pipig natin, na di-develop yung same nature na meron na tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sinungaling lang nung una, mas lalong naging sinungaling, at isang araw, nuknukan na ng sinungaling. Fully develop. O physically nga, lumakit kayo. Diba? Yung pa kayang same nature na nasa sayo. Kaya sabi dito yung abduction, torture, killing, disappearing, napapanood yan. Kaya nangyayari in real life. So, this becomes worse as ever. Nung panahon namin, lalo mga kwento sa inyo, sa balita, ang ikli lang ng balita, at walang balitang patayan. Para sa isang linggo, isa lang yung pinatay. Dalawa lang yung na-aksidente, wala pa nga na-aksidente. Pero ngayon araw-araw, may natagpo ang patay, may pinatay, may pumatay, may na-aksidente. Dahil padilim ng padilim ng padilim ang sanlibutan. Kung padilim ng padilim, sabi ng isang kanta natin, where can we hide? Who can be our refuge? Sinong depensa natin? Since spiritually tayo nag-uusap, ang sagot lahat doon, si Jesus lang. Mangyari man kasi sa iyo lahat ng kasamaan iyo, kung may Jesus ka, may kapupuntahan kang mas maganda. Kasi kaya sinasabi, kahit Christian ka, hindi exempted na patayin ka. Kahit Christian ka, anak ng Diyos, hindi exempted na maksidente ka. Dahil kahit na nag-iingat ka, kung may hindi maingat, di ba? Kaya yun yung mga pwedeng mangyari. Pero maganda doon, kahit anong mangyari sa'yo, at konektado ka naman kay Kristo, may kalalagyan ka, may kapupuntahan ka. Secure ka. Di ba? Yan. Tingnan natin, ngayon ang unang bahagi natin pag-uusap. Sabi kasi dito, itong nakalulungkot, even believers had been blinded. Paalala po ito sa atin lahat, kahit ang mga nananalig na kay Kristo na nagulang. Bakit? Kung titignan po natin ang Titus 2, 11, 12, 14. Diba? Ganap na, sabi, dumating na yung magre-represent ng kagandang loob ng Panginoong Diyos. Si Jesus po yun. No, napakaliwanag. Nung paliwanag to, kung babasahin ninyo, anumang version, napakaganda ng tinutungtungan. Sabi, Jesus is the clear representation of God's grace na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo siya ng mga bagay. Pag tinanggap mo ang biyaya, matututunan mo talikuran ang pagiging makasanlibutan. Tatalikuran mo ang layaw ng laman. Sabi dito, at mabubuhay ka ng may self-control. Dahil sa biyaya. At ang sabi dito, hindi lang yun, ino-offer pa ng Panginoon sa verse 14, yung tinatawag na kalayaan mula sa pagkakasala, pagkakatihag, sa karumihan, at siya'y bumubuo ng isang banal na nasyon o bansa. At ang mga nandito ay nagsusumikap maging mabuti at banal sa kanyang harapan. Yun po lahat ay dahil sa grace ng Panginoon. Kaya dapat nakapagod tayo doon. Habang lumigin naman sa libutan, dapat yung Titus 2, 11 to 14, nakikita sa buhay natin. Kasi sabi dito, papaliwanag ko lang, no? Many believers are going the same flow. Alam po ba niyo yung flow, yung agos? Ang agos po ba magkakaiba? Nakakita na kayo ng ilog na salpungan, may papunta doon, may papunta dito, may papunta doon. Parang traffic, aandar mo na dito, tapos ihitok, dito. Paano pwede mangyari yun? Pag yun ay nasa loob ng isang barko, yung tubig. Siyempre, pag gumanito yung barko, yung tubig na sa loob, ang tubig nasa baba. Pag gumanito yung barko, andito yung tubig. Nasa loob ng barko yung tubig eh. Pero may nakita na ba kayo na yung flow magkakasalungan? Wala. Magmula
mula doon sa mataas, aagusin ka pababa. Sino dito nakaranas na kahit naglalakad ka lang sa bahay, may konting current lumalaban ka, lumalakad ka. Di ba? Mahawak ka pa nga para makatawid ka. Di ba naramdaman yung current? Lalo na kung hanggang dibdib mo, mas mahirap na yun. Talagang madadala ka. Sino naman dito yung minsan nadala siya ng agos? Kaya naman pala kasi nakaupo. Kaya nung tumayo yung tabo lang pala. Nakakalawa, kaya di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Ang maraming mananampalataya ngayon, they go with the flow. Yung agos ang sinasabi ko dito, kung ano yung uso, kung ano yung in, kung ano yung sanlibutan, ganun na rin sila. Yun ang agos ng mundo. Papunta sa kadiliman, papunta sa kapahamakan, papunta sa pagkaligaw. Sige, doon na tayo. Let's go with the flow. Amen? Diba? Umagri na tayo dun Compromise din buhay ng mga Kristiyano ngayon. Di ba? Ang sabi nga dito, imbis na humanap ng mapanghahawakan, imbis na sumapit, upang ibang nadadala, masagip. Ano sabi? Bahala ka. Sige, susunod na lang din ako. Ay sabi naman nung nadala, bumitaw ka na kasi. Oh, wait. Bibitaw na rin ako. Kaya pag ikaw ay bumitaw, saying that pag bumitaw ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, unti-unti ka nang naging tamad sa pagbabasa, unti-unti ka nang hindi nag-a-apply, nag-devotion, asa ka pa, makakaroon na kaya ng grip. Kung sumasama ang mundo, sa tingin mo, hindi ka madadala ka pag bumitaw ka sa salita ng Diyos. Yun yung ilustrasyon. You go with the flow. Umagos ka, pare-pareho. Pare-pareho tayo madala. Kaya sabi lang, ibig sabihin lang nito, nakikiayon ka. Di ba? Hindi ba pwede na, kung kayo pamimiliin, ano bang gusto nyo gawin? Something usual or something unusual? Pag sinabing usual, lahat dumadago sa church. Lahat nagbibigay. Di ba? Lahat kumakanta. Pero pag sinabing unusual, may kakaiba doon sa ginagawa. Halimbawa, ito, para mas makakuha nyo. Kung lahat nakaupo, usual. Pag sinabing unusual, may nakatayo. Halimbawa, may nakaupo lang tayo ng pupuri. Ikaw talaga tatayo ka. And I stand. Diba, pinakanta ko lang kayo ng I stand in awe inside. Kung natin kung umupo lang kayo. Pero siya talaga hindi niya matik na nakaupo lang. Kaya tumayo siya. Unusual yun. Di ba? Ito, nakakatawa na to. Meron tayong giving. Hindi lang tayo sa Diyos ang binigay niya. Binigay niya yung buong bag niya. Pero walang laman. Pero may tatak yung bag. Parang gusto lang sabihin niya, Pastor, ikaw na magbenta. Pinagbenta. Yan yung offering ko. Di ba? Unusual yun. Kakaiba. So sabi, kapag nakatayo na yung isang unusual sa mga nakaupo, at sabi naman ng mga nakaupo, napagaya, usual na lahat, nakatayo na. Para maging unusual, yung isang nakatayo, hindi lang siya nakatayo. Stand out siya. Kung kaya na naman lahat. Stand out na rin kami. Yung stand out kayo, magiging outstanding. Apa nyo? Apa yung ibig ko sabihin? Tumataas pa siya doon sa unusual. Ganun ang Kristiyano. Kung sumasama ang mundo, bumabanal kang lalo. Nakuha niyo ba? Kaya sabi, in the last days, yung masama, usual, magpapakasama. Yung banal, magpapakabanal. Ang hirap magpakabanal sa panahon ngayon. Ang tukso, kumbaga sa tulya o sa talaba, bukas na, kakainin mo na lang. Hindi ka na maghihirap magtukla. Kapag ibig ko sabihin, hindi mo na susungitin. Lumalaglag na ang mangga. Di ba, gusto mo, hindi mo na susungitin. Lumalaglag na. Hindi mo na malulong sa dami. Sa dami ng tukso sa sanlibutan. Hindi ka lang tinutokso ng sanlibutan. Kahit pamilya mo, asawa mo, isa na rin way para tuksohin ka.
sipag-sipag mo, sabi na sa mga, huwag kang bumalo. Diba? Pati asawa mo, nakikiayo ka na. Dati ikaw yung malakas. Ngayon ikaw na yung mahina. Ngayon pareho na kayong malakas, doon sa kahinaan. Diba? Kaya napakalaking bagay na malaman mo na you shouldn't be going with the flow. No? Di pwedeng usual. Dapat unusual ka. Dito sabi, so how about Romans 12:2? Do not conform to the pattern of the world. Huwag kang makiayon sa kung ano ang takbo ng sanlibutan. Magbago ka ng pag-iisip sa araw-araw. Ito lagi kasi pag pinag-uusapan ng katotohanan yung paliwanag, marami nasasaktan. Pero natutunan ko, kung ikaw ay in authority to carry the word of God, do it with authority. Kaya sinasabi ko kahit masakit itong totoo. Kahit na nga believers, sabi dito, believers na yung ginamit ng word, hindi na Christian. No? Naaaya pa sa sanlibutan, believers na yun. Kahit believers, mas malakas pa magpakita ng kamunduhan kaysa dun sa makaraniwan. Diba? Kahit believer na, sabi, mas malakas pa magkwento ng kasilahan ng kanilang iglesia kapatiran sa kanilang pamilya. Imbis na sharean, yung kasiraan ng kinikwento. Kahit believer na, mas pasan pa siya ng iglesia, imbis na katulong siya sa pagpasan ng iglesia. Ando pa rin yung maturity, maraming nakikita, maraming naririnig, maraming demands, naghahanap ng mapansin na lahat pagtipi. Kaya ano mangyayari? Imbis na umusad tayo, imbis na tayo ay hindi madala, nagadala pa tayo. Hindi ko kayo sisisihin bakit. Panahon pa ni Pablo ito eh. Ganito na yung iglesia. Panahon pa ni Pablo. Tradisyonal, minamana. So sa loob ng iglesia, hindi maiwasang may ganito pala. Di ba? Ano sabi? Marami, mapagpaibabaw, mapagkompromiso, magulo, mapagmalaki. Everything is routine na lang. Kaya yung grace, sa pinag-usapan natin sa Titus 2:11, paano yun? Andiyan na nahayag na si Jesus eh. Bakit hindi nangyayari? Na tumatalikod ka sa layaw ng mundo. Na tumatalikod ka sa layaw ng laman, hindi nangyayari. Ba't hindi ka nagsusumikap magbago? Ang sabi lang po dito, simple lang yung paliwanag. No? Di kasi na ipapahayag o nangyayari sa kanilang mga buhay yung sinasabi sa Titus 2:11, 12, and 14. Basahin nyo sa pagmuni-muni. Napakaganda. So, punta tayo sa pangalawang punto. Nasabi dito, ano ba yung mga pumaraan na nagtatago tayo sa Diyos? Diba? Bakit tayo nagtatago sa Diyos? Gusto ng Diyos, mapabuti tayo. Gusto ng Diyos, maguhit tayo. Gusto ng Diyos, mapalapit tayo sa Kanya. Kaya sabi, lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa'yo. Pero ang tendency, bakit nagtatago tayo sa Diyos? Siguro sabihin ako, wala naman siguro nagtatago sa Diyos, Pastor. Kala lang natin yun. Tingnan na natin ang mga means para masabi natin nagtatago tayo sa Diyos. Una sabi dito, pwede nagtatago ka because of guiltiness and continuous practice of sinning. Yung simple lang na mabuti na hindi mo, alam mo mabuti hindi mo ginagawa, kasalanan na pala yun. Kaya kung meron ka nito sa simpleng, alam mo mabuti na hindi mo ginagawa, ibig sabihin, nagpa-practice ka ng kasalanan. Nag-i-enjoy ka doon. No? Yung sting, yung pagkakagat sa'yo. Di ba, yung kaganaso, takot tayo. Kalmot ng pusa, takot tayo. So, isang araw, last ko na, yung shot. Meron ako nakakita, ang babaw lang. Kalmot ng pusa. Mas malalalim pa yung kalmot ng pusa kung maliit kami. Pero takot yung matanda. Sabi niya kasi, nakakaano ba? Kasi po, ano lang po ako na aso. Nagplisan. Ako, nakalmot ako ng pusa. Hindi nga halata eh. Saan po? Ito, meron yung dugo. Meron paturok. Ito ba kung may paturok, para wala naman masakit eh. Saka matanda na ako, baka mas mabilis ako marabis. Kasi hindi ng paliwanag mo. Di ba? Mahal mo yung sarili mo. Ayaw mo mamatay, syempre. Di ba? Mamaya, hindi mo pansinin eh. Isang araw eh. Ganun na pala, di ba? O sana, o kaya kung aso'y, tumatawag ka na rin. So parang, kung yung takot ka, yung kasalanan, mas nakakatakot pala yan. Yung rabies, papatayin ka lang eh. Pero kung may Kristo kayo, salamin ka. Yung kasalanan, dadalhin ka sa impyerno. Nakagat ka ng kasalanan,
Parang walang antidote dyan, kundi yung banal na dugo ng Panginoon eh. Yung pagkakatubos, para yung kasalanan o yung kagat, mapawi, ma-justify, wala. Hindi ko titingnan may kasalanan ka. Hindi ko titingnan kinagat ka. Walang epekto sa iyo yan dahil pinalaya kita. Kaya Kristiyano, gusto yung kagat ng kasalanan. Na, ang hindi mo alam kung may rabies o aso, may kapangyarihan yan ng pagkakagat sa buhay mo. Na magiging powerless ka tuloy. Nagiging kang worse than ever. Alam nyo, ilustrasyon lang to. Pag kinagat ka ng aso na rabies ka, itatali ka sa huling oras ng buhay mo. Bakit? Nauulol ka na nun. Gusto mong magat, gusto mong mangamot, nananahol ka, lahat nagwawala ka, takot ka sa liwanag, takot ka sa tubig, nararabis ka na pala. Ang Kristiyano na kinagat ng kasalanan at hindi siya talaga natulungan ng salita ng Diyos, isang araw sa kanyang buhay, mas magiging masama ka kaysa sa dati. Diba? Ito yung formula eh. Umalis yung demonyo, isa lang. Hindi ka nagpatuloy. Yung isa dumating, may kasamang 7. Nato kang kahuli na salita ng Diyos. Di mo na naman inasikaso, okay na yun. May grace pala eh. Once saved, saved forever. Wala nang motivation, wala nang workout of salvation. Tuloy lang. Antay na lang ako ng rapture. Ang hindi mo alam, lumabas nga yung 7 na demonyo. Nung dumating, muli, yung 7 demonyo, may kasama na naman, kaya mas magiging worse kaysa dati. Di ba, ilustrasyon lang? Kung yung nakagat ng aso at mga pusang nararabis, lumalala, yun din kung nakagat ng kasalanan, mas malala. Nagiging evil. Di ba, kung nagiging aso ang ugali, nagiging demonyo din yung ugali. Di ba, kaya nga sabi, dinidemonyo ka na ba? Diba? Nararapis ka na ba? Nakikitan ka na ba? Diba? Ano kaya kayo ngayon? Ano niyo yung katagal? Naano ka? O naaanto ka lang? Diba? Yun yung mababaw. Pero tingnan natin. Napakahalaga. No? Ito yung ways kung bakit tayo, kung yung nararapis sa tatakot sa tubig at liwanag, yung nagkakasala, takot sa presensya ng Diyos. Nagsesermon pa lang, tatakot na sa salita. Tama ako na. Meron ka nga kasi ito ang kasalanan. Kaya ka tinatamaan eh, di ba? Meron pang gagawin yung antirabis kung walang ginawa yung kamandag ng aso sa'yo. Wala naman siyang bobombahin doon eh. Eh ngayon, bakit yung salita ng Diyos takot ka doon? Binobomba ka kasi ng salita ng Diyos. At alam mo, meron kang pagkakasalang nakatago. Kaya takot na takot ka. Takot na takot kang mawala yun dahil ini-enjoy mo pa siya. Okay, yun yung una. Kung bakit sa tingin natin, nagtatago tayo sa Diyos. Pangalawa, because of petty issues, differences inside the church. Nagtatago, ibig sabihin, malamlam ka na ngayon. Hindi ka na makakita. Because of the petty issues. Ano yung petty issues? Hindi ka lang kinibo. Hindi ka lang binigyan. Hindi ka lang kinausap. Tinanong ni pastor, anong pangalan niya? Hindi lang alam yung pangalan niya. Pinagdamdam mo. Tinanong ka, hindi mo nasagot. Nagdamdam ka na kay pastor. Diba? Hindi ka lang napansin ni pastor. Galit ka na. Ayan. Petty lang yan eh. Anong petty? Ang babaw. Small. Diba? Kaya pala dito, sa mensahe ng Panginoon, sa Bible, ang daming babala. Ano daw? Ang daming babala. Ang daming paalala. Ano daw? Ang daming paalala. Parang gigil na rin kayo paalala ko lang sa inyo at bababala ko kayo. Ang sabi nga dito, sa salita ng Diyos, pinara-praise ko na, hindi ko na ibibigay yung verse, ano ko naman hindi babasahin. No? Papakinggan ko. Pakinggan nyo naman. Katipo yun. Ang sabi, bakit kaya nasulat pa sa Bible na, love your enemies? Bakit sinulat yun? Bakit sinabi sa Bible, do good to them that hate and curses you? Gawan mo ng mabuti ang lahat ng galit at sinusumpa ka. Diba? Bakit sinabi pa sa Bible, patawarin mo ang kapwa mo 70 times 7? Bakit sinabi sa Bible, paulit-ulit? No? Ibigin mo muna yung kapwa mo, nakikita mo, katabi mo na nga, niyayakap mo pa. Pero hindi mo
pag-ibig, pero ang Diyos na hindi mo nakikita, sasabihin mo, mahal mo. Kaya ka na natalayan. Ano sabi? Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Nasa Bible. At ano pa sabi doon? No? Huwag kang maging mapag-paimbabaw. Yung paano, master ko na yan, mahal ko yan lahat. Okay lang sa akin yung lahat. But deep inside, you're boiling. Kumukulo ka sa loob. Ibig sabihin, may grudges kami, nanakit kami, dala-dala ka. Preserve sa iyo, inaalagaan mo yun. That's one way na ikaw ay nagtatago sa Diyos. Kung may tinatago ka. Kasi dito, it's not a new issue. All of those that we mentioned above are petty issues present during the time of early churches. Kaya itong si Pablo, talagang ang daming paghayo, ang daming pagbisita sa lahat ng mga iglesia, ang dami niyang sulat. No? Lahat ng mga sinasabi ko, hindi ko iniimbento. Lahat ng sinasabi ko, ugali, makikita niyo sa 1 Thessalonians 5:12-14. Kayo na lang pumasa sa bahay. Ang sabi niya, iwasan niyo yung mga hinggitan, sakmanan, iwasan niyo yung mga paninira, iwasan niyo yung mga paninibugo. Lahat nandun, nakatala. Ibig sabihin, panahon ko pala talaga ni Pablo, magulo na ang iglesia. Ginugulo na ng Satanas. Actually, hindi naman tayo yun eh. Ginagamit tayo para gumulo ang loob ng katawan ni Kristo. Kayo ba panatag pag may masakit sa inyo kahit maliit? Ako, ewan ko napansin ba kanina, hindi ako at ease habang nagko-communion tayo. Dahil napakasakit ng ibig ko. Kaya ako lumabas, uminom ako ng tubig. Di ba? Sakit kumikip kaya bago pumunta dito sa Panginoon. May masakit pa yung ibig ko. Sabi ko, pero may wala na. Thank you Lord. Di ba? Ganun lang eh. Isa lang pero nadidisturb yung buong mong pakiramdam. Parang gusto mo humiga, parang tinatamad ka magsalita, dahil nakaka-apekto sa bunganga mo, di ba? Pero sa biyaya ng Diyos, bumaling na. Amen po ba? So gano'n, di ba? Alam mong tao, nilalag na. Alam mong tao, puyat, mabugla. Di ba? Alam mo naman yung taong healthy, masigla, espiritu, inside out, masigla. Bayan na lang ang utang, walang kaaway, good vibes, may baon, nagsishare ng kanyang bakod, nag-aaya ka, good vibes, alam mo yun. Pero kung pagdating pa lang dito, siya mamot na. Diba? Ramdam mo rin. Kaya ganun dito, titignan po natin lahat yung petty issues. Diba? Ano ba? Bakit tayo nagkakago? Ito ang ayaw ng Kristiyano. Pangatlo, sabi dito, we don't wanna be corrected, rebuke. We find His Word offensive. Nagsasalita lang dito si Pastor, generally naman yung approach ng message. Pero bakit may nagsasabi lagi, pinatatamaan ako nitong Pastor. Pamamaraan lang ito ni Pastor, para tamaan ako. Alam niyo, hindi ko kayo pinatatamaan. Kung bakit nyo na naman kayong tinamaan, yung mga kaibigan nyo ang nagsabi na pinatatamaan ko kayo. O, diba? Hindi mo ako eh. Kasi kung kayo sasabihin ko, alba, Brother Junior, makinig ka patatamahan kita ngayon. Gaganunin ko na lang. Diba? O kaya naman i-address ko na lang na tamaan kung sino man, bato-bato sa langit. O diba? Tamaan, mabukulan. Matuwid. Diba? Maraming tayong gano'n. Generally address ang Word of God. Okay, ulit tayo dito. Kaya sometimes it was the preacher's way to hit us. Kahit sa iglesia, may tinatamaan ang salita. Alam nyo, pasalamat nyo pag tinamaan nyo. Kasi bullseye sila. Ayaw niya na manatili kang miss o ma-miss mo yung salita ng dinadirect niya sa iyo. Diba? Kaya sabi dito, it's for our own good. Ako kasi laki kami sa pangaral, disiplina na may kasamang alak. Hindi lahat, kahit kami mga kapatid, hindi lahat ina-absorb yun. May galit, may nagdaramdam. Pero ko, palatanggap ako eh. Sabi nga, hindi naman sa ano, lagi sa sabi naman ko, hindi nyo gayahin si June. Si June, hindi nagdadap na, kahit paluhin, kahit okay na siya, mayaman. Okay na siya, naghahain na. Hindi nagpukulong sa kwarto, kakain, parang wala lang nangyari.
Maganda yung ganun ugali eh. Kasi pinalo mo ngayon, 2 linggo ka lang hindi kumakain. Bakit? Ito sobrang payat mo. Hindi ka talaga papalo eh. Diba? Yung pa yung way natin, bakit nagtatago, tuloy tayo dito. Bakit? Ano pa ba yung way na nagtatago tayo sa Panginoon? Pride and shame. Pagmamalaki at kahiyan. Kasi alam mo may nagawa kang mali. Alam mo, mali, hindi mo matanggap na nagkamali ka, kaya umahanap ka ng pwedeng maituro, mapagbintangan. Di ba? You blame others. It's hard for you to acknowledge. Ang hirap mag-sorry. Ang hirap aminin ako talaga yung nagpasimula. So you just keep it to your closet. Ang paano mga pinag-usapan natin, tinatago mo sa cabinet mo, sa puso mo. Pero hanggang kailan mo tinatago? Di ba? Pride. Kaya tayo malayo sa Diyos o nagtatago. Or stereo, hindi ka naman talaga takot sa Diyos eh. Takot kang mabuking, mahusgahan, takot kang aminin at magpakumbaba. Or spura yun. Okay. Ito, literally, bakit tayo lumalayo? Nagsasabi lumalayo tayo sa Diyos. Pag tayo po'y mailap mo. Ito, nasa natin ito ng altar calling. Sino yung nakaranas ng altar calling? Diba? Hindi naman lahat lumalapit. Maiilap yung iba. Minsan, altar calling, diba sabi ko kasi, nagpupunta sa labas. Nag-CCR calling. Kaya sabi ko, magbigay ako ng workers doon. Lahat na. Nasa CR pa panalaki, hindi ko natumbas ako. Kaya mapumunta din. Kaya papus-pus. Kasi nagtatago nga, ayaw ayaw ma-deliver siguro, ayaw ma-bless. Pero di ba yung makipag-pray ka ng pagandang bagay? Di ba? Okay. So, simple lang yun na yun. Ano ba? Ways and means kung bakit tayo nagtatago sa Diyos. Sabi dito, many more reasons, maybe. So, ang tendency natin is we become old, nanlalamig ka na, katulad ng nangyayari sa Ephesian Church, mahusay na mahusay sila, baka ang ginagawa mo, routine na lang, capability na lang, ability na lang, kayang-kaya, mahusay ka, pero ang nawala yung puso. Diba? May nag-discuss eh. Iba daw yung mahal mo sa in love ka pa. Sino dito yung mahal yung kanilang asawa? Wala, hindi mahal. Sino yung mahal yung kanilang asawa? Yung mahal, ibig sabihin, iniintindi mo yan. Binibigyan mo ng pera, pinaglalaba mo, pinaghahain mo, di ba? Sinasama mo. Pero yung in love, yung pag nakita mo, Diyos ko po, ang guwapo na asawa ko, ang ganda na asawa ko, puro na tuloy na ako yung asawa. Yun yung in love. Yung parang mawala niya asawa ko, asawa ko, mahal kita, mahal kita. Huwag ka lumayo. Yun ang in love. O sino mahal ang kanilang asawa? Mahal ang kanilang pamilya? In love sa kanilang asawa? Siguro sa pastor naman, sinasabi mo pag in love sa asawa, okay na yun. Hindi ibig sabihin. Hindi sabi nga ng mundo, meron pa bang spark yun? May spark pa ba? Ibig sabihin, hindi ka kailangan mapilitan. Hindi routine. Kundi nagluluto ka ng kakainin ko ng asawa ko. Dapat masarapan siya. Para i-pray ka niya lahat yung swerte. Hindi ganun yung mga motibo. Kundi talagang dapat masarap. Kasi mahal ko siya eh. May pagmamalaki niya ako na ako na pinakamasarap magluto. Ganon. Diba? Uy, nagtatrabaho ako, nag-iirap ako. Bibili ko itong buong-buo sa asawa ko para mag-ipon niya. O kahit na mag-ipon siya, okay lang yun. Mahal ko siya. Diba? Tama yung ibig ko sabihin. In love ako sa kanya eh. Di ba? Yung mawala lang, hindi mo kaya yung 1,000 mawawalay ka para kang malolo ka. Sino naman hindi yung kasama niya? Sabi niya, lalo malolo ka. Di ba? Mahal na lang siguro. Mahal kasi mong tiwala eh. Mahal mo pa ng ibang bahay. O mahal, di ba? Tuloy tayo. Sabi dito, titingnan natin, many more reasons. Ang tendency, lumalamig ka na, nag-waver ka na, hanggang ma-discover mo, disconnected ka na pala. Alam niyo ibig sabihin? Hindi ka na pala receiver of God's word and message. Offender na pala.
offensive na yung dating ng word. Lahat na lang ng salita ng Diyos, galit ka. Sa Galatians siya. Hindi ka na raw pwedeng maituwid pa ng katwiran dahil kaaway ka na ng salita ng Diyos. Siyempre, hindi naman agad literally kaaway mo ang Diyos. Hindi. Magsisimula yan sa nagdadala ng salita ng Diyos. Kay pastor. Galit ka na kay pastor. Galit ka na sa celebrator. Galit ka na sa nagbabible study sa inyo. Galit ka na sa nagpapayo sa iyo. Galit ka na sa lahat ng pumupuna sa iyo. Sis, nakaya kang galit ka. Buhay mo naman sis. Galit ka ba sis? Hindi. Lahat na lang kasi ng impression ng mukha ko itin. Mahal ka nga niya, di ba? Anong gusto mo makita sa mukha mo kasakasakali may malaki na pala nakita sa ilong mo? Hindi pa niya sasabihin. Di ba? Niyakap ka, sabi, I love you with the love of the Lord. Pagkatanggal ng niyakap, wala na sa ilong niya. Nasa iyo na. Di ba? Di ba? Kaya yun ang danger. Tingnan natin, mabutit pa rin mga sa akin. Kasi dali lang si British ako ha. Tanggal natin yung ayun kabok. Mali kung maaari, huwag pa rin siya mapaya. Tapon mo na lang. Baunin mo, di ba? Hindi ka naka-open. Pero nagmanasakit ka. Pero, tingnan mo. Ganda palang damit mo. Tingnan, ang ikaw dito, dito. Pag-iisip ko na yun. Di ba? Tingnan natin mabuti. Ang sabi nga dito, sa lahat ng ginagawa natin, ay kinakailangan, makita natin konektado pa rin tayo sa Diyos. Stay connected. Stay connected. Okay. Dito na tayo sa means of God rescuing us. Kanina di umiiwas tayo. Ngayon naman, nire-rescue tayo ng Diyos. Ano yung pamamaraan niya? Number 1. Kanya pati sinasabi, di syempre salita niya. Dala ng mga pastor, dala ng mga narinig sa radyo, nababasa sa Biblia, at sinasabi mismo ng katabi niya. Sino dito? Honest to goodness. Yung sa tingin niya, yung kapatid niya dito, binahagi siya talaga ng salita ng Diyos na nagpapalakas sa kanya. Ay, kukunin yung pagkakataon, wala pala. Kaya alam ko, mas marami yung lumalapit sa inyo para magpahinga. Ay, hindi nyo yun. Dapat ang lumalapit sa inyo, dala salita ng Diyos. May isang tayong kapatiran, yung nakuhangan, sabi, dinagalo siya sa bahay. Alam niyo, sabi niya kagad, kung hindi rin lang tungkol sa Diyos na sasabihin, no, huwag yun akong dalawin. Tama naman yun, di ba? Kasi mahina na nga ako, kaya ako hindi dumadalo. Ang dami ko nga alam, ang dami ko nga narinig. Tapos dadagdagan mo pa. Hirap na nga akong bumalik eh. Tapos dadagdagan mo pa. Ang ibig sabihin, nakalibing na nililibing mo pa. Di ba? Kung meron man tayong authority na vested natin ng Panginoon at talagang walang malindot, ay kung meron kang dadali na salita, it should be always good news. Pag sinabing good news, it refers to the Bible. Good news, ibig sabihin, salita ng Diyos ang dadali. Hindi fake news. No, hindi words on news na may motibo. Okay, ano ba? Ang sabi dito, pangalawa, God is rescuing you. Sa'yo magsisimula. May prompting. Alam niyo yung prompting? May tulak sa damdamin. Parang ayaw na ayaw mo eh. Pero, magkasal ka alam. Pakikinggan mo ka ako. Magkasal ka. Kaya sabi gusto mo, napakalugod ka, naiiyak ka. Yun yung prompting. Alam niyo yung prompting pag gumana sa inyo? Nangyari ito nung bago tayo mag-crusade sa Araneta. Nagkapos po sa inyo babaihan ng Balintawa. Nagbigay ng vision, magkakaroon ng malaking gawain. Ang unang faith is tako ba ng pitaka. Walang kumontra. Kahit gano'ng kalaki, meron doon naglaman ng ilang libo, meron namang barya, pero inaunlahat yung laman ng pitaka. So first offering, 20,000. Kababaihan niya. Tapos, nangalap na tayo ng solicitation. Nakapagdaos tayo ng crusade sa Araneta, Colosseum. Hindi nga lang natin matulog. Pero, di ba, sino yung witness doon? May nagbenta ka ng bahay. Diba? Para lang makapagbigay sa crusade. Yun yung prompting. Gagawin mo ba yun? Wala yung prompting. Kaya, God is rescuing us. When there's a voice saying, you pray! Don't disobey. You pray. Sabi nga nila, sa panahon na ayaw mo nang manalangin at magbukas ng Bible, at parang may
isang makapangyarihan force na nagsasabi yung prompting, sundin mo. Merong yung word na something good is going to happen to you right now. No? Ano pa? Ang sabi din dito, means of God is rescuing you. Nilagay ka sa isang lokal na iglesia. Kaya ka nandito ngayon, kahit gano'n ka pakalayo o kalapit, dito ka nilagay. Kung dito ka nilagay, may gagampanan ka. Para magtagumpay, kasi pilang mo yung payo ni Pastor. O dapat natin matutunan. Ano yun? Pag nandito ka na sa loob ng local church mo, ito lang mga gagawin mo. Learn to appreciate. Learn to be servant of all. Mindset, servant. Learn to be humble. Learn to love. And learn to stay faithful no matter what. Yun lang ang gagawin mo. Pag kabahagi ka na ng local church. Wala na iba. Kasi pag sinamahan mo pa yung kaatihat, yung mga panukon ng pamamaraan, doon ka, mawawala. Di ba yung word na appreciate lang? Laki ng abi doon. Laki. Pag sinabing learn to appreciate, okay, sige. Ito yung sabihin nun. From there, from Brother Genesis to Sister Yoli, wala kang puwe-puwera. Kung maaari, lahat sakot ng nakita mo sila lahat. Pag sinabi na appreciate mo, alam mo every Sunday after the service kung sino mga absent. Meron ka pinipapalalaman. Naramdaman mo sa loob ng church kung ilan yung sino yung malungkot. Sino yung masaya. Sino yung meron, sino yung wala. Yun yung na-appreciate ko. Kasi lahat, tinanggap mo. Lahat ng pamilya ko, nakita yung open natin kanina, pinili ko kayo mga. Mag-usap, hindi ba natin wala mo ng I will enter gates? Hindi naman natin. Usapin nyo, kamustahin nyo lahat. Binigyan kayo ng pagkakataon to have this accountability, responsibility to one another. Yung kasi yung pamilya, di ba? Kaya pagdating mo ba doon, reunion, kain agad. Di ba muna beso-beso? Kwentuhan muna. Pagtapos sa kanila, kain na tayo. Tuloy na lang mo yung kwentuhan, kung kumakain. Ganun, dapat real fellowship with one another is happening. Yun ang appreciation. Diba? Pag sinabi namang mindset of a servant, hindi mo isipin, mayaman ako matalino ako ay may tsura ako ay meron akong tayo, itindig ako galing ako sa laya ay kapag-anak ko si si Marcos eh ano? Kahit sino ka pa, may ngipin, wala, maganda, hindi. Tumid ang buhok, pulot, walang buhok, tinutubuhong pala. Lahat yan ay members of your body. Meron ka bang ayos katawan mo? Sino dito yung sana? Wala na ako puso. Sino? Wala naman sino magsasabi. Yung parang abnormality, tatanggapin mo ba? Sana isa lang tenga ko. Diba? Ay sino na yung gusto? Sana anong tenga ko para lang nang ikaw malagay ko. Wala naman ganun. Kung ano yung normal, nakaka-abide ka. So pag sinabing mind of a servant, kahit sino ba dito, hindi lang kay pastor. Hindi lang ako magsisilbi kay pastor. Hindi lang si pastor ang special kahit sino. Kung kinuha niyo si pastor ng plato, asama ni pastor ng plato, kahit sino kuhanan niyo. Diba? Hindi lang kami ng mga leader, hindi lang yung sa tingin nyo mataas, hindi. Lahat silbihan niyo. Diba? Ano pa? Pag sinabing humble, ito yung hindi ka na mga natuwiran. Kung tinutuwid ka, matuto kang makinig. Kasi yung nakikinig, natututo. Di ba, narinig ko sa story? Tuwirin mo yung matalino, papasalamatan ka. Tuwirin mo yung mangmang. Galit yan, mangmang na eh. Di ba? Isa lang yung sinabi mo, isang ganyong binalik. Di ba? Tama naman yung napakarami mong ginawang mabuti sa isang pagkakamali, hanggang tanda. Di ba? Bibigyan kita ng ganito, ginawa kita ng ganito, pinasakay kita sa ganito, hinatiran kita ng ganito, ganito. Eh ano ngayon? Ganito ko sa iyo. Yan yung mga ugali na hindi po dapat. Kung humble ka, wala yun. Pag love, di ba? Love. Alam niyo, malalaman niyo yung love nyo na napuno nyo dito sa church? Kung na sa labas nakakalab na rin kayo. Ako yun? Hindi kasi yung pwedeng reflect. Hindi, basta nagagawa ko sa labas. Kahit may kaaway ako dito. Eh bakit mo nagawa? Kailangan sa vlog eh. Vlog ko yun. Diba?
Tapa nyo, ang daming vlogger, di ba, na pinakikita nilang pagkakawang gawa, pagbibigay. Kasi nga pag nakita, ay, boy, yan, tulungan natin yan, bigyan pa natin yan, pero nagiging mix na ng pagkita. O, magbibigay nga sa'yo, di ba? May mga ganitong samahan, nabibigay sa street children. Hindi pa naman gawin na hindi mo na ipalag yun eh, di ba? Basta may prompting gawin mo. Kaya kung may pag-ibig ka sa loob, at nagawa mo lahat, doon lang magpa-progress sa labas, may extend na. Di ba? Para kung gusto ka, punta tayo sa GM Ministry, punta na tayo doon sa Comfort Angel, punta na tayo doon sa tahan walang hagdan kasi lahat naman dito, nag-minister na natin sa loob. Doon naman tayo sa labas. Di ba? Still dito yung may awa sa pulubi. Awa sa mga unila, awa sa bata, matanda. Hindi pwede ko nga sa anak ko, nung paling pa ko alam ko anak, hindi ka sa akin, maawain. Pag nakasakay na ako sa van namin, tapos puntahan ko ako, tapos minamamali, boss, matandang babae, mag-isa. Talagang umiiyak ko dahil naawa ako dahil makagsalasaan. May dala ko lagi yung trapo, tapos gumaganyan ako, umiiyak ko, nagdadasal ako. Tapos sabi nung dito sa kanila, pinipwede ko sa kanila, o si June, tulog na. Hindi na alam, umiiyak ako na. Tulog daw ako dahil nakakita ng tuwalya. Umiiyak ako sa awa. Hanggang ngayon lang ko yung pag nakakita talaga matatanda. Tapos mag-isa na lang, tapos di pinagdaraan. Naaawa talaga ako. Kaya minsan kahit nahihiya kung gawan mo ng mabuti, magagawan mo dahil may prompting. Hindi lang basta awa, may prompting. Gawin mo. Minsan utosan mo yung iba para gawin sa'yo. Hindi, ikaw na nga lang, gawin mo na nga lang, di ba? Sundin mo yung prompting. Okay, ulit tayo dito. Ang sabi nga, learn mo lang na maging faithful. Faithful. Hindi ka kailangan magtanim ng galit. Wawa sa akin na ng faithfulness mo. Hindi ka kailangan mag-alaga ng pagdaramdam. Wawa sa akin na ng faithfulness mo. Hindi ka kailangan mamili kung si kumpare, si ninong, si leader, si pastor, si cute, si pogi, si pangit, si mamay. Ang pagganong ka, wala na. Sila ang faithfulness mo. Tingnan mo kung sa Panginoon pa nakatuon ang katapatan. Kasi kung sa Panginoon, ang Panginoon ang magdadirect sa'yo, yung katapatan mo hindi mawawala at hindi magulo. Tama po ba? Okay, tuloy tayo hanggang sa pahuli. Ito sinasabi ko. Marami kasing rumors, maraming pangyayari, now and then, or could happen again. Minsan, kapag tayo po ay nire-rescue na ng Panginoon sa kanyang salita, na-offend tayo. So our tendency is to makalayas na sa church na yan, makalipat na nga, mag-decide ka ngayon lumipat. Alam niyo, ito pong bagay na yan. Sabi nga dito, kung ikaw ay galing sa ibang church at napunta ka dito na alaga ka, okay lang, umalis ka. Hindi ka naman talaga dito. Pero kung dito ka nilagay ng Diyos at mag-decide kang umalis at hahanap ka ng iba, ang sabi dito, that is not a fine and wise decision at all. No? This is not godly. No? This is some kind of a foolishness. Bakit? Ang sabi, ang mababago na naman yung venue eh. Ang mababago yung settings. Ilaw siguro, mababago. Yung laki, yung sukat, mababago. Hindi na ganito ka dito mapupunta. O baka mas maliit pa dito mapupunta. Yung ilaw, hindi na ganito. May violet na, may green na, may red na. Uliikot-ikot na. So pwede gano'n, di ba? Iba yung Gapan, iba yung Bridgeway. Nanonood ba kayo ng live yung Bridgeway? Yung mother church natin. Nakita niyo siya, iba-iba ilaw nila. Di ba? Patay sindi. Pati nga Sambales, patay sindi. Gusto ko nang bumaya, hindi nga pala tayo Bridgeway. Kung saan tayo. Pero Bridgeway tayo, sister church ng Bridgeway. So, ibig sabihin, ayoko gaya-gaya. Hindi pang parami ng tao. Hindi tayo nag-aatang ng tao sa pang-literal na essence. Hindi natin kailangan i-please ang tao sa kung malamig kayo, mas malamig kami. Kung ang ilaw nyo ay puti, kami may green, yellow, and red. Hindi pwede gano'n. It should be all holy and in reverence. Huwag tayong malis away of holiness. Doon tayo sa holiness. Hindi tayo presentation, worshiping tayo. Hindi tayo nag-represent ng talent, nagkakayag tayo ng worship. Ako, kaya hindi tayo naghanap ng magagaling. Naghanap tayo ng spiritual. Tama? So, tuloy tayo. Sabi dito, ang mababago na pag lumipat ka is the venue, the setting, the ways of program differs. But, the all believers
Oo, yung nilipatan namin, lahat sila doon magbabae. Lahat sila doon mapagbigay. Lahat sila doon hindi ka tinitin. Kaya kasi tulo. Isa lang tanong ko sa inyo. Lilipat kayo sa Pampanga, lilipat kayo. Lilipat kayo sa Maynila, sige, lilipat kayo. Kung sa'yo, sa Rumor pa, kadala namin kayo. Lilipat kayo. Ang tanong mo lang, mula doon, sa mga binanggit ko, Pampanga, Gapan, yung po ba yung mga Pilipino? Tagalog, Pilipino, Bisaya, Cebuano. Ang tanong, Pilipino po ba sila lahat? Kung meron ka lang puso ng Pilipinas, makabayad ka. Pero isa lang sasabihin ko, kung pare-parehong Pilipino yun, pare-pareho din ang ugali. Mga matampuin, mga ate. Ayan na, kasama tayo na. Di ba tayo yun? Kaya pinagkaiba, mabait na rin tayo bago pa sa susunod na mga buwan. Papakita na rin yan kung sino at siguradong kilala ka na rin nila kung bakit ka lumipat doon. Alam na alam nila. Yung may lumipat dito, iniisip ko, pero ko lang, kaya ano lang dito? Hindi ako nagtanong. Pero ang akin lang lagi sinasabi, the end justifies the means. Hindi ko kailangan ilathala. Naalaman ko sa huli kung ano yung totoo. Fine. Inisip ko na lang, Diyos, tayo magbili sa iglesia. Lilinisin. Hindi ko walang tayo nila hirap. Wala kang papalayasin. Sino lang ang mag-akilis. Hindi naman talaga dito. Okay. Ang sabi nga dito, lahat talaga tayo over yung salita ng Diyos. Pasalamat ka kung may pakiramdam ka pa sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung pinako si Jesus, nasugatan si Jesus sa saktan, nararamdaman mo rin. Di ba nilang masaktan? Kasi ang tao, ang believers, kaya pang i-tolerate yung sakit ng chismis, yung sakit ng paninira ng kapwa, pero bakit pagsasalita ng Diyos, hindi kaya i-tolerate? Totoo naman yung salita ng Diyos kumpira sa chismis, di ba? Parang kayang patawarin yung nag-chismis sa kanya, kayang patawarin yung kasiraan. Pero pagdating sa salita ng Diyos at tinutuwid ka, galit na galit ka at ipinatisod mo ka. Di ba? Ang sabi ka, alis na ako. Hindi ako nagiging leader. Tagal-tagal ko na hindi na ako nagiging leader. Sabi nung nabasa ko kagabi, guided ako. Paano ka ilalagay sa authority kung hindi ka marunong magpasakop sa authority? Ano naiintindihan mo sa authority? Wala. Hindi pwede na bibigyan ka ng authority dahil maganda ka. Bibigyan ka ng authority dahil mayaman ka. Bibigyan ka ng authority dahil meron kang credits. Iba yung credits sa secular, iba din yung credits na kaya huwag kayo magtaka. Bakit yung mga leaders ni Pastor? Ito pinakamasakit ha. O ako walang pakialam daw masasaktan. Sinabi sa akin, sa amin, medyo makinuha yung leaders. Wala namang mga sinabi. Doon pa lang, i-apoy mo ba yung mga ganong nagsasabi? Diba? Doon pa lang sa panahon na yung opposition na yun. Hindi pwedeng gano'n. Ang Diyos ang nagtitiwala sa atin. Kung kayo'y napili, pasalamatan ng Panginoon. Kung hindi kayo napili, mag-antay kayo. Kung naiinip kayo, magpresenta na kayo. Diba? Dadaanin natin na sa magandang usapan. Ang sabi yung be covered by God's Word. Yan ang minsan Panginoon kung paano kanya nire-rescue sa pamamagitan ng preaching, teaching, even the words from other Christian friends. Kahit na sa radyo, aminin nyo, hindi, tinatamaan din kayo. Hindi lang kayo makagalit kay Ed Lapis dahil hindi naman yung local pastor nyo. Kung ako nga nakitilo kay Ed Lapis, sabi ko, si Ed Lapis, ang sakit magsalita, pinapalakpakan. Di ba? Appreciated. Nagtaray nga mong salita. Pag nakita mo yun nagsasalita sa Facebook, mataas pa isang feeling. Galit pa sa'yo. Pero tuwan-tuwa naman kayo, di ba? At talaga yung life nyo, heart. Naka-heart kayo. Di ba? Ano masama? Pero gusto ko lang sabihin, nagtatanggol ko dito yung sarili namin. Yung salita ng Diyos. Huwag natin i-reject. Tanggapin natin. Ang sabi, ways of God rescuing us is that God will never easily give up on us. Hindi po susuko ang Diyos. Kaya ang kulit nga Kaya ka nga laging kinukorner na sa Diyos dahil ayaw kanyang sukuan. Gusto niya maintindihan mo, maunawaan mo. Sumuko po ba yung tatay ng dugang anak?
paggawa pa ng lapida. Nagsabi ba na naglagay ng CCTV, sakaling dumating, tawagin mo na naman. Siguro mamamay na, tapos at isang umaga na naman, sisilip mo naman sa kung saan umalis yung anak niya, iniintay yung pagbabalik. Ganun po yung Panginoon. Iniintay lang tayo bumalik. Yung false fear kasi natin, parurusahan ako ng Diyos, may consequences, hindi po yung false fear po lang yun. Ito na naman si Pastor, tatamaan ko, false fear po yun. Yung mga sa church, chichismisin lang, false fear po yan. Lahat yung maling takot. Ang kailangan na alagaan mo ay yung banal na pagkatakot. Yun ang magtutuwid sa'yo. Hindi yung takot na iniisip mo. Diba? Kaya dapat, bigiran tayo nito, hingin natin sa Diyos yung banal na pagkatakot. Nasabi dito, God the Son does everything. Miracle to, imposible. From incarnation to resurrection. Dapat maintindihan natin yung bilang tao. Kasi nagkatawang tao siya. Para makausap tayo. Sabi ko nga sa inyo, kung pwede lang maging isda ka, kung sabi ko, kinukulit ang mga isda. Huy! Huwag na kayo magpahirap. Lalagay nga kayo, hanap pa kayo magandang partner. Tapos tago kayo ng tao dyan, naguguna lang itong dekorasyon ng aquarium, di ba? So, ganoon din ang Panginoon, nagkatawang tao. Nakisaluhan, nag-usap sa tao, nag-miracle. Para naintindihan ng tao kung sino ang Diyos. Ang tanong, sino takot sa Diyos? Mahali sabihin natin, oo, hindi. Pero minsan, yung takot natin sa Diyos, mali. Kaya, imbis na, ang sabi dito, yung God's intention for us, na lumago pa sa church, maghanip pa, o kaya, from 5 years ang hindi ka lang ganyan, dapat nangangaral ka na rin, dapat workers ka na rin, dapat may mission ka, kahit may trabaho ka, meron kang ministry, ibig sa mga forward Diyos, ma-develop dahil sa takot mo sa Diyos, at kung ano-ano mga purpose iniisip mo, hindi ito na yung mangyari intention nito sa'yo. Love. Di ba? So this morning, I urge you, offer yourself as living sacrifices to God. Tingnan po ba doon? Don't seek or look for an enemy. Hindi nyo kaaway ang Word of God, hindi nyo kaaway si Pastor, hindi nyo kaaway kahit sin dito. Ang pinopromote natin dito is family of God. Pamilya tayo ng Diyos. Yes? Tigilan na natin yung pagtingin sa fault ng iba, sa nakaraan ng iba, kahit sa ating sarili, yung fault natin, nakaraan natin. Kung ano yung meron tayo ngayon, God is the God of yesterday, today. Let's look for the God of today and tomorrow. Yung past, kaya niyang i-erase yun, katulad ng sin natin. Wala nang magagawa sa atin yung hindi tayo pwede pulong no. Pero yung present natin at yung future natin, ando ng Diyos niya. No? I urge you, offer your life.